mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Bigyan natin siya ng palakpak. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay. Sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nagpupuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ay nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus Christ's name. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po. Kayo po ang aming lakas. Kayo ang aming kaluwalhatian. Sapagkat kung kayo'y wala, ang aming sarili lamang ang aming kakainin ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang iyong mga abang lingkod ay laging sumikap. Araw at gabi, kami po ay nagbabasa, nagbubulay ng mga salita ng Diyos upang tayo po ay laging mayroong mapagsasalot sa lupa. Tuwing araw po ng linggo, upang tayo ay magkaroon lagi ng pagsasalusaluhan sa pagkakatipon po natin. Kaya ngayon, bagong taon ng sanglibutan, mga kapatid, tayo ay buhay. Buhay ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kaya lagi tayo magpasalamat. Pagtibayuhin po natin, mga kapatid, ang pagpapasalamat sa Panginoon. Pagsikatan natin ng ating mga puso't isipan ay mapuno ng kanyang mga aral. Kami po, ng mga gawa po ng Smyrna Christ Church, sa gabay at tulong ng Panginoon, kami po ay nagsusumika upang maihatid sa lahat ang daan na dapat natin natahaki. Mga kapatid, ibig ng Panginoon, tayo ay makaanib sa kanyang sangbahayan sa langit. Ang lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, bansa, bayan, yan po ay mga sangkap ng katawan ni Kristo. Ang iba diyan, may mga tinawag, ngunit hindi pa rin talaga lubos nila na nagabatid ang tamang daan. Mayroon pong daan na tinuturo ang Biblia. Kaya nga po, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang paksa po natin na ipinaksa po ngayon ay tungkol po sa pagbibigay. Yan po talaga ay utos. Ang pagbibigay po, mga kapatid, yan ay makakatulong para sa mga palaganap ng katotohanan o ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya, atin po sanayin ang ating mga sarili na bagamat tayo ay mga bata pa. Hanggat maaari, magtabi po tayo. Hindi po sa pilitan. Magtabi tayo ng kahit pakiso-piso lang. Pag naipon po yan, malaking bagay po yan sa kapalaganap po ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan po ay ginagamit po sa ministry, sa music ministry, sa kuryente na ginagamit po ng church. Ganyan po talaga ang sabi po ng Panginoon. Para natin matupad natin ang kautusan ng Diyos, ating isapuso ang nakalagay po sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2.
Sinasabi ko doon, bear ye one another burdens, and so fulfill the law of Christ. Sa mga tweet, sabi doon sa Tagalog, mga tulong-tulong kayo sa pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa, sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya matutulong-tulong tayo mga kapatid upang tayo ay makapanatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Tayo ngayon mga kapatid ay nasa katotohanan. Walang iba tayong sinasamba ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu o Espiritu Santo na Ama ng ating Panginoong Jesus. Siya ang ating sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mga kapatid, habang tayo mga bata pa o ang mga kabataan ay naririto ngayon, nakikinig, magsanay tayo. Every Sunday, italaga natin para to sa Panginoon, para to sa Kanya. Pagka tayo binibigyan ng mga baon ng ating mga magulang, magdaan tayo. Ito para sa Kanya. Sa Kanya natin ang Panginoon. Yan po talaga, praise God. Yan po talaga sabi ng Panginoon. Gawin natin ang lahat sa ikaluluwang hati ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa ikaluluwang hati po ng ating Panginoon. Wala po tayo ibang itinataas kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Kami lamang po mga kapatid ay nakasangkapan, maliit na kasangkapan ng ating Panginoon Hesus upang ang kanyang tinig ay maihatid sa buong daigdig. Salamat sa Diyos. Muli po ating pag-ibayuhin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin triple ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Kung tayo ay napapasalamat sa tao, sapagkat sila ay tayo ay nabigyan tayo ng gift man lang o anuman yung kanilang ginawa sa atin, pagpasalamat tayo sa tao. Ngunit kailangan mas higit tayo magpasalamat sa Panginoon. Paano? Mas higit na magpasalamat sa Panginoon? Mabuti man o masama, pasalamatan. Sapagkat sabi ni Job, tatanggap ka lang ba ng mabuti sa Panginoon at hindi ng masama? Kaya anuman ang dumating sa buhay natin, pag magkasala ka, dahil tao ka, pag magkasala ka, tumakbo ka. Tumakbo ka sa Panginoon. Huwag palayo. Mga Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na buog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kaya tumakbo palapit sa Panginoon. Bangon. At tayo ay sumunod. Pagka tayo ay nangako, humingi tayo ng tulong awa upang maganap natin ang binitawan na lumabas sa ating bibig. Sabi nga sa mga awit, last Sunday, chapter 50, verse 14, ihandog mo sa Diyos ang haring pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan at tumawag ka sa akin sa arawan ng kabagabagan. Ililigtas kita. Sasagutin kita at ako ipakikita sa iyo ang aking pagliligtas. Sapagkat ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa Panginoon. At sa Kanya na nag-aayos ng pakipag-usap, ipakikita ng Panginoon ang Kanyang pagliligtas sa iyo. Kaya sinabi ng Panginoon, lumapit ka at siya'y lalapit sa iyo. Sinabi ng Panginoon, sinabi ng Kanyang salita, humingi ka, tatanggap ka. Sinabi ng Panginoon, tumawag ka, sasagutin ka niya. Yan ang panghawakan natin mga kapatid. Laging manalangin, magpasalamat.
Marcos Kapitulo 14, versikulo 38, Mateo Kapitulo 24, versikulo 41. At kayo'y magpuyat at magsipanalangin. Ibig sabihin na magpuyat, magbantay. Magbantay saan? Sa kalaban. Gumawa lagi ng mabuti. Hindi po ito yung literal na puyat. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na gagawat mahina ang laman. Magbantay lagi. Bantayan natin ang lumalabas sa ating bibig. Sapagkat yan ay kahatulan. Kailangan laging mabuti, laging ikaluluwalhati ng Panginoon ang ating isasagawa araw-araw ng ating buhay habang tayo ay naglalakbay patungo sa banal na bayan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil tayo ay nakaanib sa sangbahayan ng Diyos sa kalangitan. Sabi nga doon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 18, 19, patuloy, sapagkat sa isang espiritu tayo ay nagkaroon ng pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kaya maliwanag sa English, napakaliwanag doon, sinasabi na so then you are no longer foreigners and non-citizens. Sabihin po yan. But you are fellow citizens with the saints and member of the household of God. Tayo po ay nakaanib sa sangbahayan, sa kalangitan ng Panginoon. Sa 19 pulo. Sa isang espiritu, tayo ay nagkaroon ng pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Ang espiritu na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag po kayong maglulumihanan. Ang Diyos ay hindi tao. Ang tao ay hindi Diyos. Ang sinasamba natin, ang pangalan ng ipinanganak ni Maria na si Jesus. Purihin po ang Panginoong Diyos. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba. Sana mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon na tayo ay laging gabayan. Bigyan lagi ng karunungan, kaalaman, pagkaunawa, mabuksan ang mga pintuan upang tayo ay makapasok. Ibig sabihin, ang bawat salita ng Diyos, mga pinto po yan, nagbubukas po yan ang ating unawa. Lagi po natin alalahanin ang kalaban natin, ang masamang espiritu, hindi ang tao. Pag-ibig lagi ang ating kairalin, isabuhay lagi pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 1, patuloy po ito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y galing nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ang pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagkasalangsang sa kautusan. At malalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya.
Ngunit kong mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Dito makikilala natin, dito makahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga ibigyan tayo sa isa't isa. Sa versikulo 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Salamat sa Panginoon. To God be the Lord.